Mga kapuso, alamin ang tamang pangangalaga ng mga sasakyan para iwas overheat ngayong mainit ang panahon sa report ni Paul Hernandez. Kasama sa araw-araw na biyahe ng personal driver na si Rasi ang agam-agam na masiraan sa kalye. Hindi natin alam kung hanggang saan ng sasakyan. Siyempre parang tao rin yan. Napapagod din. Sa tindi pa naman daw ng init ng panahon, posible ngang mag-overheat ang sasakyan. Kaya regular ang inspeksyon sa kondisyon ng minamanehong private vehicle. Check ko yung langis, gulong, tubig, battery, at kung anong kailangan pa check sa sasakyan para safe sa daan. Hindi lang sa akin, pati doon sa kasabayan kong sa kalsada. Mahalagang nadadala ang mga sasakyan sa auto service center para sa check-up and maintenance. Ayon sa isang auto technician, iba-iba ang rason kaya nag-overheat ang isang sasakyan. Pwedeng mechanical and engine problem o ang matinding ang init ng panahon. Walang tubig ang radiator, yung hindi gumagana yung fan, yung hindi gumagana ng thermostat, hindi nag-o-open, walang sensor-circulate na tubig, go-overt yung makina natin. Isa raw sa dahilan ng pag-overheat ang pag-full blast ng aircon. Payo pa niya sa mga motorista, inspeksyonin ng water at oil temperature, maging ang fan belt ng sasakyan. Mayroong belt na isang belt lang ang gamit, so dala niya lahat. Pag nasira yung isang belt, wala si aircon, wala si water pump, overheat si makina. Meron naman sasakyan na magkahiwalay ang belt. Senyales na nag-overheat ang sasakyan kapag biglang uminit ang buga ng aircon o di kaya'y biglang umingay at may kakaibang tunog ang sasakyan. Nasira si water pump, nasira si bearing, overheat ka rin doon. Kasi yung water pump, yun ang nagse-circulate ng tubig papuntang makina. Sa sasakyan naman, yun ang nagpapump ng water papuntang makina. Mahalagang tandaan ng motorista na kapag nakita ang ilang palatandaang ito, tumigil muna sa pagmamaneho at suriin ang sasakyan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.